Hello po, magandang araw po. Ako po ay magdidemo ngayon ng 1-pole MCB breaker line to neutral connection sa ilaw, outlet at saka SPO. Panoorin nyo itong tutorial na ito hanggang dulo kasi naiba po ito sa doon sa 2-pole na breaker ang wiring, basic wiring sa ilaw, outlet at saka sa SPO. Ngayon po, sana po tapusin nyo ang video na ito dahil sabi ko nga naiiba ito kasi 1-pole MCB breaker ang ating gagamitin at line to neutral connection. Ngayon po, sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel at mag-like, mag-comment kung ano po ang mga obserbasyon nyo sa aking pagdidemo. Ngayon po, mag-umpisa na po tayo. At sabi ko nga, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-comment para po masundan nyo yung aking pagdidemo. Tapusin nyo po itong aking demonstration para masundan nyo step by step ang aking ginagawa. Mag-uumpisa na po tayo. Una po, ilalagay natin yung ating, ito po yung 1-pole na breaker, MCB breaker. Ito po yung ating gagamitin na 63 ampere. Ang ginagamit po dito na wire ay number 6 AWG 14mm squared. Lalagay ko na po. Ganyan lang paglagay, unahin sa baba at i-push. Yan po. Ito naman po ang 20 amperes ay gamitin natin sa SPO, Special Purpose Outlet. Ang ginagamit dito sa 20 amperes na wire ay number 12 AWG 3.5 squared. Yan. Tatlo po silang 20 amperes. Parehas lang naman ang ginagamit na wire dito. Yung isa sa outlet at saka may spare pa tayo na isa. Ganito lang po ang paglagay. Tatlo po itong 20 amperes. At ito naman po ang 16 amperes para sa ilaw. Ang ginagamit natin na wire dito ay number 14 AWG 2.0 squared. Ganyan lang po. Yan. Nandyan na po. Ngayon, ititest muna natin kung nasa good condition ang ating mga i-install. Tulad ng breaker, switches, outlet at saka SPO, Special Purpose Outlet. Unahin natin itong breaker. Isit lang nyo sa times 1 o di kaya times 10. Tingnan nyo yung multitester ko, functional naman, may indicator siya. Ang pag-test po ng breaker, pag naka-off siya, dapat wala po siyang palo. Pag naka-on po siya, dapat mayroon pong palo. Yan po ang masasabi natin na good condition ang ating breaker. Ngayon po, lahat po ito naka-off, dapat hindi po siya pumalo. Lalagay ko po dito yung isang test probe at saka dito naman sa baba. Yan. Functional naman yung multitester natin. Ilagay ko dito, hindi po pumalo. Hindi rin pumalo. Hindi rin pumalo kasi naka-off. Dapat hindi po siya pumalo pag naka-off po siya. Ngayon po, i-on ko po. Dapat po pumalo siya. Para masabi natin na goods po ang ating breaker. Yan, pumalo po siya. Yan po ang masasabi natin na goods ang ating breaker. I-on ko po. Lagay ko po dito. Yan, pumalo po siya. Ito naman pong isa. Yan, pumalo po siya. Ito naman pong isa. Yan, pumalo po siya. At ito naman pong sa ilaw natin. Yan. Yan po ang masabi natin na nasa good condition. Pag naka-off siya, dapat hindi pumalo. Pag naka-on, dapat may palo. Yan lang po ang pag-test ng breaker. Kung goods po ba siya o sira. Dito naman po sa single switch. Ito po yung single switch. Ang pag-test po nito,
Ito pong magkatabing butas, dapat may continuity yan. Parehas lang naman dito sa taas. At ito pong magkaharap sa baba at saka sa taas, dapat pag naka-off, wala po siyang continuity. Pag naka-off, wala po siyang continuity. Pag naka-on, dapat may continuity po siya. Ngayon, ilalagay ko po dito sa baba yung magkatabi. Yan. Umalo po. Dapat may continuity yan. Parehas lang naman dito sa taas, dapat po may continuity yan. Itong magkaharap na ito, pag naka-off, dapat walang palo. Naka-off po siya. Pag inom ko, dapat pumalo po siya. Yan. Pumalo po. Balik ko, bumabalik yung... Yan. Pag naka-on, dapat may palo. Pag naka-off, dapat walang palo. Ganun lang po ang pag-test ng single switch. At ito naman, outlet po. Ititest natin kung dapat itong dalawa, pag nilagay natin yung test probe, dapat walang continuity. Yan. Wala po siyang continuity. Dapat walang continuity. Pag may continuity, ibig sabihin, sira po yung ating outlet. Ngayon po, ilalagay ko po dito sa butas. Yan. Tapos, ilagay ko dito sa kabila. Dapat may continuity po siya. Dapat may continuity po. At kung ilagay ko naman dito sa taas, dapat wala pong continuity. Yan. Tulad naman dito sa isa, pag nilagay ko dito sa taas, dapat may continuity. Parehas naman lang sa kabila, dapat may continuity po yan. Yan. Pag nilagay ko sa harap, dapat walang continuity. Kasi pag mayroong continuity, sira po yung ating outlet. Ganyan lang po ang pag-test ng outlet. At ito naman po yung SPO natin. Pag nilagay ko dito sa isang butas, at nilagay ko naman dito sa isang butas, dapat walang continuity yan. Parehas lang naman dito sa ground, dapat walang continuity yan. Pero pag tinest mo dito sa, nilagay mo sa isang butas, sa harap, at nilagay mo dito, dapat may continuity yan. Yan. Yung neutral natin. Letter N. May letter N po siya nakalagay. Yan. Pag nilagay po dito sa letter L, ibig sabihin live, dapat hindi po siya pumalo. Parehas lang naman dito sa ground. Kasi, prong outlet ito po ay SPO, Special Purpose Outlet. May ground po siya. Kaya, ganun lang pag-test. Dito naman po sa ground, ilagay natin yung isang test probe. Dapat pumalo po siya. Kasi yung isang probe dito sa harap at dito naman sa kabila yung isa. Ngayon, pag ilagay ko dito sa neutral, dapat wala pong palo. At saka dito sa live. Yan po ang masasabi natin na good condition ng ating SPO, Special Purpose Outlet. At dito naman makikita mo yung ito maliit na butas, ito mahaba. Dito mo malalaman na kung saan mo ilalagay yung live at saka neutral. Ito pong maliit na ito, dito po nyo ilagay yung live. Yung mahaba, dito po nyo ilagay yung neutral. At ito yung ground. Malinaw po tayo dyan. Yung maliit dito po sa live, at yung neutral dito po sa mahaba ang butas. Yan po. Ganun po ang pagbasa kung saan ba ilalagay yung neutral at saka live. Ngayon po, nilagyan ko na po ng wire para mapadali lang tayo. Ito po yung neutral at saka ito yung live. Sabi ko nga, ang i-install natin ngayon ay 1 pole na breaker, MCB breaker, line to neutral connection. Kaya nilagyan ko na po dito, galing dito sa ating line side, papunta dito, para mapadali lang tayo. Ngayon, ang uunahin natin, neutral, para masundan nyo ang aking pagdidemo. Ngayon po, maglalagay tayo ng home run, kasi dalawang single switch ang ilalagay natin. Maglalagay tayo ng home run, papuntang sa pangalawang single switch. At ilalagay na natin yung unang receptacle.
para mag-connect na po sila. Unahin muna natin yung neutral. Ito pong return, diretso na po ito sa switch. Diretso po ito sa switch. Ito pong return. Yan. Unahin muna natin itong galing sa bukilya at saka yung neutral at yung home run natin. Papunta sa pangalawang single switch. Samahin lang natin itong tatlo. Yan. Ako po, binabaluktot ko po ito para po hindi matalim dito. Ngayon, lagyan natin ng electrical tape. Paglagyan ng electrical tape, kung ano kakapal ng insulator ng wire, ganon din kakapal ang ilalagay nyo. Ako po dito, dahil for demo purposes lang po, manipis lang po ang aking ilalagay para mapadali po tayo. Pero pag sa actual, dapat makapal po. Yan po, tapos na po tayo sa unang receptacle. Ngayon, ilalagay na natin yung pangalawang bukilya para sa ating pangalawang single switch. Yan. Itong home run na ito, nagaling dito sa neutral, pagsasamahin lang natin yung galing dyan sa bukilya para masuplayan na po siya ng neutral. Kasi dalawang bulb lang naman ang ilalagay natin, saka dalawang single switch. Yan, baluktutin lang po para hindi po matalim dito. Yan. Tapos na po tayo sa neutral. Dito naman po tayo sa live. Ngayon po, maglalagay tayo ng home run papunta dito sa pangalawang single switch. Para ma-supplyan na po siya ng live. So pong live, diretso na po ito sa pangalawang single switch natin. Yan. At maglalagay tayo ng isa pang wire papunta dito sa unang single switch natin. Para po supplyan po siya. Yan. Itong live at saka yung home run at itong papunta sa unang single switch natin, itong tatlo pagsasama-samahin lang natin. Sa live na po tayo. Hindi kaya line 1. Putulan ng kaunti at ako po binabaluktot ko po ito. Para iwas short. Lagyan ng electrical tape. Yan. Tapos na po tayo sa unang switch. At ito na po yung live natin dito sa pangalawang single switch. Ilalagay na natin yung single switch natin. Yung live dito sa may off, yung return dito sa may on. Ilalagay na po natin yung return dito sa may on. Yan. At ito naman pong live dito sa may off. Yan. I-fix ko lang. Sana na susundan nyo yung aking ginagawa.
At tapusin nyo yung video ito, demonstration na ito, para mapulutan nyo ng idea. Pantay lang. Yan, pantay na. Lagay na natin yung takip. Tapos na tayo sa unang single switch. Ito naman yung pangalawang single switch natin. Tulad ng dati, yung live dito sa may off, yung return dito sa may on. Ito po yung return. Dito natin sa may on ilalagay. At ito naman yung live. Dito natin ilalagay sa may off. Yan. Pantay lang. Pantay-pantay lang. Yan. Lagay na natin yung takip. Yan. Tapos na tayo sa dalawang single switch. Dito naman tayo sa outlet. Ito pong outlet, ipaparallel connection ko lang po dito. Binalatan ko na po ito. Itong live at saka neutral. Para mapadali lang tayo. At lalagyan natin ito ng wire. Ngayon po, ilalagay muna natin dito sa neutral. I-splice muna natin. Itatapin lang natin dito. Yan. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Ilagyan ko na ng wire para mapadali lang tayo. Yung line 1 at saka neutral dito sa ating outlet. Sunod naman natin yung live. Parallel connection lang natin dito. Tatapin lang natin. Tapos higpitan lang po. Yan. Yan. Balatan ko muna. Yan. May gauge naman po ito kung gaano kahaba yung mabalatan nyo. Ito po, oh. May gauge naman po dito nakalagay. Ganyan lang po kahaba yung babalatan nyo para eksakto po dito ipasok sa butas ng outlet. Parehas naman doon sa switch. Ngayon po, ito po yung neutral. May nakalagay naman dito letter N. Dito po natin ilalagay yung neutral. Yan. At yung live, may nakalagay naman letter L. Dito natin ilalagay yung live. Di kaya line 1. Yan. Naka-parallel connection lang po siya dito. Yan po. Fix lang natin. Sana po na susundan nyo yung aking pagdidemo para po intindihan nyo yung step by step yung aking ginagawa. Yan. Lagyan na natin yung takip. Yan. Ito, yung ano ito, mga susunod nating demo, maglalagay tayo ng 1 gang, 2 gang, 3 gang na outlet gamit ang
1 pole na MCB breaker, line to neutral connection. Parehas naman po dito sa switch. Magdidemo din po ako na 1 gang, 2 gang, 3 gang na switch sa ilaw gamit ang 1 pole MCB breaker, line to neutral connection. Kaya po, abangan nyo po yung mga susunod kong mga i-upload. Marami na po akong in-upload. Panoorin na lang po ninyo at mag-like and comments kung ano po ang obserbasyon nyo sa ating pagdidemo. Ngayon po, tapos na tayo sa outlet. Dito naman po tayo sa SPO. Ang SPO po, tatlo po itong wire. Itong green para sa ground, itong white para sa neutral, at itong black para sa live. Kanina, tinuro ko na sa inyo kung saan nakalagay yung neutral at saka live at saka yung ground. Sa ground, may symbol naman siyang ground. Yung neutral, may symbol o may letter N naman siyang nakalagay. Yung live, letter L. Kaya yung neutral muna ang unahin natin. Dito sa letter N. Yan. Naka-tornilyo po siya. Himpitan lang po natin. Himpit lang po. Yan. Tapos, ang isunod natin, yung live. Dito naman po sa may letter L. Ito pong special purpose outlet o di kaya SPO, pwede siya sa aircon, sa ref, saka sa heater. Ito naman po yung ground natin, kulay green, dito sa ground. Kaya nga tinawag sa special purpose outlet kasi ang isasaksak dito dapat isa lang. Yung kung sa ref lang. Kung sa aircon lang. Kung sa heater lang. Yan, may sarili po silang mga saksakan dahil matataas po ang load nila. Pantay-pantay lang. Pantay lang po. Yan. Lagyan natin yung takip. Yan. Tapos na tayo mag-wiring. Ito naman ang ilalagay natin. Yung receptacle. Marami na po akong in-upload. Panoorin na lang po nyo. At mag-like, mag-comments. At mag-subscribe po. Sana po mag-subscribe po kayo. Mag-comment at saka mag-like. Yan. Tapos na po tayo mag-wiring. Ngayon po, bago natin i-terminate dito sa breaker, kailangan natin i-circuit test para malaman natin kung mayroon bang mali sa ating mga koneksyon. I-circuit test natin. Ito po naka times 1 na po siya o di kaya sa times 10. Yan. Functional naman po yung ating analog tester. Ngayon po, pag nilagay ko po dito sa neutral at saka sa live, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa ating koneksyon. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin goods po yung ating koneksyon. Ngayon, lalagay ko na po. Short ko muna. Functional naman. Lagay ko na po dito sa kabila. Hindi naman po siya pumalo. Ibig sabihin, goods po ating ito para sa ilaw natin, line side. Ngayon po, dito naman po sa outlet, tulad ng dati, short natin, functional naman, at ilalagay ko po dito sa kabila, sa live. Pag pumalo, may mali sa ating koneksyon. Pero pag hindi pumalo, ibig sabihin, okay po yung ating ginawa. Dito naman po sa SPO, Special Purpose Outlet, ganon din. Pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa ating ginawa. Yan, ilagay ko na, hindi naman pumalo. Lagay ko dito sa ground.
hindi rin pumalo. Pag palitin ko dito sa live, hindi rin pumalo. Ibig sabihin, okay po yung ating koneksyon. Ngayon po, dahil okay naman yung ating koneksyon, i-terminate ko na po dito sa breaker. Unahin po natin yung neutral. Ang neutral po, dito po yan nilalagay sa terminal. Pag line to neutral po, ang connection natin at single pole po ang ating breaker, yung neutral dito po sa terminal natin ilalagay. Yan. Yan po ang pagkakaiba sa 2-pole na breaker at saka 1-pole na breaker. Yan. Lahat pong neutral, dito po natin ilalagay sa terminal. Lahat po na neutral. Higpitan lang po. Higpit. Umuulan dito. Malakas yung ulan. Yan. Ito naman po yung sa SPO natin. Ilalagay ko rin po dito sa yung neutral dito sa isang terminal. Pasensya na po kasi malakas po ang ulan dito. Yan. Yung sa SPO po natin ito na neutral, dito po natin ilalagay. At sasama-samahin lang po natin dito. Malakas po ang ulan. Yung neutral, dito po lahat ilalagay. Yan. Nilagay na natin yung neutral sa ilaw natin at saka sa outlet at saka yung sa SPO. Ngayon po, ang isusunod natin yung service entrance natin, yung galing sa service entrance natin. Dito rin po ilalagay yung neutral sa terminal. Lahat po na neutral dito po ilalagay. Yan. Pasensya na po, malakas po ang ulan dito. Yan, lahat na neutral. Sama-sama lang po dito. At higpitan lang po. Yan. Ngayon po itong ground, itong light green color, dito po natin ilalagay. Wag natin isasama dito sa neutral kasi magkaiba po sila. Ngayon may nilagay na po akong neutral dito, papunta dito, at ito na po papunta po sa lupa. Assuming po na binaon ko po sa lupa yung ground rod, ang haba po niya ay dapat 6 feet. Assuming lang po na binaon ko sa lupa at ito na po ang ating ground. At dito po yung galing sa SPO natin, ground, dito ko po ilalagay sa ground. Huwag niyong pagsasabahin yung ground at saka neutral. Kasi magkaiba po yun. Hindi pwede pagsamahin yung ground at saka neutral. Yan po. Higpitan lang po yung ground natin sa para sa SPO, Special Purpose Outlet. May ground po siya. Dito natin nilalagay. Hindi pwede pagsamahin yung neutral at saka ground. Magkaiba po siya. Yan. Tapos na po tayo sa ating neutral at saka ground. Susunod naman po natin yung live. Ito po yung para sa ilaw. Ilalagay natin dito sa 16 amperes na breaker. Yung para sa ilaw. Higpitan lang po. Yan.
Galaw-galawin. Kung mahigpit na. Yan po, yung para sa ilaw natin. Ang isusunod naman natin yung para sa outlet natin na 20 amperes na breaker. Ang wire dito na ginagamit para sa outlet dito sa 20 amperes na breaker ay number 12 AWG 3.5 mm squared. Yan po ang ginagamit na wire dito sa 20 amperes. Yan, pitan lang po. Okay na. Isunod naman natin yung para sa SPO natin, Special Purpose Outlet. 20 amperes din ito. Parehas lang naman ang ginagamit dito na wire. Galaw-galawin kung mahigpit. Yan. Tapos na po tayo mag-terminate dito. Yung neutral dito, yung ground, at saka yung live dito sa line side. Ngayon po, ilalagay natin itong galing sa service entrance na live dito sa ating main breaker na 63 ampere. Ang ginagamit dito na wire ay number 6 para sa 63 ampere. Number 6 AWG 14 mm squared. Yan po ang standard na wire na ginagamit dito sa 63 ampere. Ito po yung ating gagamitin na main breaker. Yan po. Tapos na po tayo maglagay ng mga wire. Na-terminate na po natin. Ayos-ayusin lang para maganda naman tingnan. Yan. Ngayon po, ito po yung 1 pole na bus bar. Ito po ang gagamitin natin na load side dito sa taas. Diyan po sa taas natin ilalagay. Ito po yung 1 pole na bus bar. At ito naman po yung 2 pole na bus bar. Magkaiba po sila. Kasi ito na 2 pole na bus bar doon po sa 2 pole na breaker. Ito naman po ay para sa 1 pole na breaker. Ilalagay ko na po. Yan. May spare pa po tayo na 3. Pag pwede pa magdagdag ng breaker, pwede pa yan magamit. Kasi yung bus bar, 8 pins po siya. Ang breaker lang natin ay 5 lang po. Kaya may spare pa po na 3. Yung higpitan lang po. Higpit lang po. Dapat mahigpit po ang palalagay nyo dito sa bus bar para di po mag-loose. Yan. Mahigpit na po. Ngayon po, tapos na tayo maglagay ng bus bar saka mag-connection. Ilagay na natin yung bulb. Yan. Ito nga pala sa bukilya, may tinuro na ako doon sa mga nauna kung paano maglagay ng wire dito sa bukilya pag line to neutral connection ang ating service provider. Yung neutral dito po sa gilid, yung return dito po sa gitna. Kasi itong return na ito, pag sinits on ninyo, nagiging live ito. Kaya huwag kayong magkamali dito paglagay, yung neutral sa gilid, yung return dito po sa gitna. Ganyan po ang paglagay ng wire o connection dito sa receptacle.
Yan po. Balik tayo dito. Ipa-power on po natin. Ipa-power on po natin para malaman natin kung mayroon bang pumapasok dito na supply. Ngayon po, i-on ko po. I-on ko muna para malaman natin kung may papasok ba dito na supply. Kailangan naka-off po itong breaker bago kayo energize. I-on ko na po. Yan. Mayroon na po tayong supply. Ngayon, susukatin natin kung mayroon po bang supply na pumapasok dito sa ating main breaker. Ngayon, importante nga huwag niyong kalimutan na isit sa 250 volts AC yung inyong selector sa multi-tester. Kasi kanina nasa ohms tayo times 1. Pag nakalimutan nyo, nagdirekta kaagad kayo nagsukat ng voltahe at din nyo na-set sa AC volts 250, masisira po yung inyong analog tester. Kaya siguraduhin nga nakaset sa 250 AC volts bago kayo sukat ng voltahe dito sa ating breaker. Kasi voltage po ang ating susukatin. Kaya dapat nasa AC volts 250. Ngayon nakaset na po sa AC volts 250. Susukatin na po natin ang voltahe kung mayroon bang pumapasok na supply dito. Yung isang test probe, ilagay nyo dito sa neutral at yung isa dito sa live. Yan. 225 volts. 225 volts. Yan. 225 volts. Dito tayo sa digital tester. Isit lang yung selector sa volts at ilagay sa AC. Isit sa AC para malaman natin dito kung ilan bang marireading sa digital tester natin. Ngayon po nakasit na sa AC kasi nakaselect sa volts. Susukatin natin kung ilan bang voltahe ang papasok dito. Yan. Tingnan natin, mahirap. Nag-iisa lang. Yan po. 216.5 volts. 216.57. Nag-iba-iba lang sa points. So, ibig sabihin, mayroon na po tayong supply. Ngayon, dahil mayroon na po tayong supply, i-on na po natin para malaman natin kung okay ba yung ating ginawa. Unahin natin itong main breaker. Yan. At unahin din natin yung para sa ilaw ito pong 16 ampere. Yan. I-on po natin kung iilaw po ba siya. Yan. Umilaw po. I-off ko. I-on. I-off. Dito naman sa kabila. I-on. I-off. I-on. I-off. Okay po siya. At dito naman po sa outlet, i-on muna natin ito. Sukatin natin kung mayroon pong pumapasok na voltahe. Sukatin na po natin. Yan. 225. Ito naman po para sa SPO. I-on natin. Sukatin natin kung ilan yung pumapasok dito. Yan, parehas lang, 225. Ibig sabihin, may supply na po yung ating outlet. At lalagyan natin ng bulb kung iilaw po ba siya. Yan, umilaw po. At alisin ko po. Lagay ko dito sa SPO. Yan. At lagay ko dito. At yan. Okay naman yung ating ginawa. I-on ko po dito. I-on. I-off ko po para sa ilaw. Yan. I-off ko po yung sa outlet. I-off ko po yung sa SPO. At i-on po natin ulit. Yan. I-on natin. I-on. I-off ko po dito sa main breaker natin kung mag-off po ba sila lahat. I-off ko na po. Yan. Gumana po yung ating main breaker na 63 ampere. I-on ko po ulit. Yan.
Ganyan lang po ang pag wiring connection ng 1 pole na MCB breaker line to neutral connection. Ngayon po, lagyan natin ng takip para maganda naman tingnan. Ganyan lang po ang pag wiring connection ng line to neutral gamit ang 1 pole na breaker, MCB breaker 1 pole. Yan. I-off na po natin. I-off yung sa outlet, sa SPO. Yan. Tapos na po na tayo. Sana po tinapos nyo po itong tutorial na ito at para nasundan nyo step by step yung aking ginagawa. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel, mag-like, mag-comments at mag-share. Mag-comments kayo para kung anong obserbasyon nyo yung aking pagdidemo para ma-improve ko pa po yung aking pag-tutorial. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po, inuulit ko po, sana po mag-subscribe kayo at mag-like, mag-comments at mag-share. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you po.